dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ang balita mga kababayan, oo, eto nga ho nga, eto nga, whole departure order ng mga nasasangkot ho sa pagnanakaw, flood control scam. Sama-sama na silang lahat mga kababayan. Eto na ho, pasok! Alam mga kabrigada, itong precautionary hold departure order laban kay Senador Marcoleta at sa iba pa, aprobado na ng Sandigan Bayan. Jigo Boy Custodio, ibrigada mo! Inaprobahan. Eto na ngayon mga kababayan, inaprobahan na ho ng Sandigan Bayan etong hold departure order versus Marcoleta at iba pa, approve na ng Sandigan Bayan, ano? Mga kababayan ko, patuloy-tuloy hong nagwawala ngayon si Marcoleta. Putang ina, Marcoleta, akala naming matino ka talaga. Akala namin pwede naming gamitin sa iyo yung parang laging sinasabi ni Kaaruba. Don't judge the book by its cover, sabi. Tagila! Di ba, no? Di ba? Ano? Sabi di ba, Kaaruba? Puta, baka pwede natin gamitin yung yung kataga at salita para kay Marcoleta. Ano yun? Don't judge the book by its cover. Putang ina, ito literal talaga. Mga kababayan, literal talaga. Kung ano yung cover, yun na rin yung kaloob-looban niya. Ayun lang to. Sabi mga kababayan, sabi ni Marcoleta, yan ang hirap kasi kapag hindi ka marunong sa batas para bang sinasabi mga kababayan hindi ka abogado. Sinabihan etong si Erwin Tulfo at si Risa Ontiveros, mga kababayan, baka naman nakakalimutan mo Marcoleta, sabi naman ni Ate Jen, hindi naman lahat ng abogado magagaling. Hindi naman lahat ng abogado katulad ni Pinoy Street Lawyer, si Danielito Jimenez, si DJ Jimenez. Hindi ganoon. Hindi ganoon lahat ng mga abogado. At hindi lahat ng abogado ay katulad ni Attorney Aboy Paraiso at saka ni Attorney Rowella Galandines, Kasi alam mo, Marcoleta, maraming bugok na mga abogado. Kita mo yung kasama mo. Sino yung katropa mo? Si Jimmy Bondok. Bugok mga kababayan, di ba? Ano ngayon? Umamin-amin ngayon mga kababayan na alam daw niya kung nasaan daw si Bato de la Rosa. Ngayon, mga kababayan, mukhang nagdidelikado. Ngayon, anong ibig sabihin ni Ate Jen? Ibig sabihin mga kababayan, Marcoleta, kahit abogado ka pa, hindi naman lahat ng abogado katulad nyo ni Sara. Si Sara Duterte nga siya lang yung nakita kong abogado na hindi marunong mag-computer At ikaw lang din, Marcoleta, yung mahilig sa ingay pero wala naman laman lagi. Ikaw nga yung hindi mo alam na nasa Google na yung West Philippine Sea. Di ba pare-parehas kayong tatlo. Puro kayong mga bugok. Di ba mga kababayan? Tama nga naman. Kaya huwag ka magsasalita ng yan ang palibasa pagka hindi kayo marunong sa batas yung pinagtatanggol nyo nga, di ba? Hindi nga marunong mag-computer, di bobo.
O, tuloy. ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Michael Defensor at Nako! dalawang iba pa. Patay, mga kababayan ko, ha? Ayan na ho. Ha? Ayan na ho, mga kababayan. Patay. Kaugnay ito ng kinahaharap nilang reklamo na plunder at bribery bunsod ng 75 million pesos na campaign donations Nako! na natanggap umano ni Marcoleta. Patay ka, Marcoleta. Kaya pala eh. Di ba kayo nagtataka? Ulitin ko lang. Di ba kayo nagtataka? Banji Borlaza? Bakit? Bakit ganun, mga kababayan? Ano? Bakit? Bakit lahat ng mga kumakampi kay Sara Duterte puro mga plunderer, ano? Bakit? Di ba kayo nagtataka? Bakit yung kinakampihan yung mga DDS kayo, lahat na lang, mga may kaso. Ang kaso puro pagnanakaw. Di ba? Bakit? Bakit ano nangyari? Lahat na lang mga kinakampihan nyo, tulad nito. Tignan nyo yung muka, mga kababayan ko. Mukha pa lang, hindi mo na pagkakatiwalaan, pero nagtitiwala kayo. Ngayon, mga kababayan, ito. Mahirap ito makalusot na makaalis ng bansa kung dadaan sa airport. Kailangan ito, pagka tumakas, may kasama agad piloto. Para mga kababayan, tatanggalin lang ang tabing, pwede nang mag-take off sa bumbunan neto. Uy, naku! Di ba? Putik na yan, mga kababayan ko. Kakaiba yung landingan at saka take off neto. Kung may car cover, ganun din to. May cover din ang landingan at take off-an, no? Tangkin lang yan, mga kababayan, ano? Grabe si Marcoleta. O, tuloy. Ayon sa ombudsman, maituturing na flighter si Marcoleta. Kaya Tingnan yung itsura, kinakailangan Tangin ang itsura mo, Marcoleta. Grabe. Hay, nako. Oo, kahit sa panaginip, hindi kita iboboto eh. Tuloy. Ilan muna itong makalabas ng bansa habang dinidinig ang kaso. Kabilang din sa inaprobahang PHDO, sina Nako. dating Congressman Mike Defensor Oh. at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na tinuturing umanong mga conspirators sa reklamo. Nako, mga kababayan eh. Alam nyo naman, kilala nyo naman si Mike Defensor, di ba? Ito ho yung negosyo ng pamilya, yung pong bahay bengbangan. Yung pong bahay ho ang negosyo nila, bahay bengbangan. Oo. Yun daw po yun yung nahuli ng NBI, yung ni-raid ng NBI, Ellen, JC, Robert Turla, Marian Tomas, Rendelin Licayo. Yun ho yung mga, may mga kwarto-kwarto na dinadala daw po roon yung mga babaeng binibenta nila na nagkakahalaga ho ng 15,000 hanggang 20,000. Grabe no, mga kababayan, sa halagang 15,000, mahal yun. Oh. Ilang minuto lang, mga kababayan, lilipad na yung yung mga 20,000 nyo. Siyempre, mga kababayan, kung mga ito, di ba? Mga mayayaman at mga politiko na walang ginawa kundi mangurakot, gano'n man lang yung 15,000, 20,000. Wala yun, barya lang ho yun, mga kababayan. Oo, barya lang yun. Di ba? Oo, yan ho yun. Yung pamilya po ni Mike Defensor, yung pong mga na-raid, nakasuhan. Dahil po dyan sa bahay bengbangan. Di ba, Jerby? Kung nung araw lang, mga kababayan, dyan sa may Bukawi, di ba? Oy, alam mo yan, sino to? Si Joel Villanueva, baka nga suki rin yan dyan eh. Di ba, Joel Villanueva, sa lugar nyo sa Bukawi noon? Di ba? Diyan, nagkalat ang mga putahan. Bawat kanto't sulok dyan. Daming mga bugaw.
Ang mga babae, nandyan lang, nagkukumpulan, di ba? Mamimili ka lang, sisipatin mo lang ng husto. Magkano? Aba mga kababayan, 200, 300, 400, 500. Ganon, katindi doon, mga kababayan, sa Bukawi noon. Ewan ko lang kasi hindi na ako nagagawi dyan eh. Sino mga taga Bulacan, taga Bukawi? Mga taga Lulumboy. Di ba no, mga kababayan, grabe. Nung araw, meron pa nga 200 eh. Oo, Jerby, tatawaran mo lang. Kapag ka hindi ka marunong tumawad, nako baka tagaing ka sa 500. Ayan si Franco. Si Franco de Jesus. Oo, Oo, nung araw siguro isipin ko kung anong mga ano yun mga taon 1990s. Oo. 1990s hanggang 2005, ganyan. 06, 07, 08, ganyan. Hanggang 2010 yata. Oo, mga kababayan. Ay, grabe. Bakit alam ko taga dyan ako Paano hindi ko malalaman? Kayo talaga, oo. Lagi ko napapara. Oo, pag ako nakita, lalo nakamotor ako, nung araw kasi mga kababayan, hindi pa uso yung mga helmet, di pa pinagbabawal. Oo. Kaya pwede ka magmotor dyan, ikot-ikot ka dyan, nakitang-kita yung mukha mo. Pag ako, nakita nila, pag duman ako, oy, libre ka na! Tawag sa akin, libre na lang daw ako Pero nyo, mga kababayan ko, libre? Diba si Digong, magkano binabayad nun? Siyempre, yung mga banateros, pag tinignan yung mga mukha nun, ay kailangan magbayad nun. Diba? Kung itsurang libayan niya, sigurado sisingilin yan. Diba? Kung grupo ni Libayan at grupo ni Banat Bay, sigurado mataas ang singilan. Kung ako ang kagrupo nyo, sigurado libre kayo lahat. Ay, nako. Di ba? Nako, mga kababayan, grabe. Ang babata. Mga bata yung mga nandiyan dyan sa Pag tinanong nyo, ilang taong ka na, nene? 18. Halak. Yung iba nagsisinungaling pero 15 pa lang. Sasabihin nila, ilang taong ka na, nene? 18 na po, kuya. Ilang taong ka na, nene? Kahit kita mo naman na mga kababayan, minor de edad pa lang. Sasabihin talaga, 18 na po ako, kuya, kahapon. Grabe. Matindi dyan sa may sa Bukawi nung araw, no? Alam nyo yan. Kung kayo mga taga Marilao, taga Maykawayan, taga Valenzuela, yung mga taga Caloocan nga dumadayo pa diyan di ba? Dumadayo pa yung mga taga Caloocan, Valenzuela, Malabon, Nabotas. Dumadayo diyan sa Bukawi. Grabe yan, mga kababayan, maniwala kayo. Eto na. Tuloy na natin tong mayroon na hong precautionary hold departure order dito nga po kay Marcoleta, kay Defensor at sa kanilang mga kasama. Conspirators sa reklamo. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 15. Yan, mga kababayan ko Tingnan nyo naman yung mukha nito. Eto talaga mga kababayan, yung mga tumatanda na walang pinagkakatandaan. Ay, nako. Nasa ka na, Mike Cervera. Yan. Di ba? Eto na, dito na tayo, mga kababayan. Hindi lang ho yan. Sino-sino pa ba? Pasok! Ng Office of the Ombudsman na sasampahan na po nila ng kasong plunder at malversation sina Senator Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Kaugnay po ito ng reklamong malversation at plunder dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa manumalyang flood control project sa bansa. Tita Ning, shoutout sa iyo.
Guillermo Auxilio. Oh, shoutout sa'yo. Grabe, no? So ngayon, mga kababayan, eto na, Jinggoy Estrada ang mauuna at saka si Joel Villanueva daw ay magkakaroon na ho ng warrant sa isang araw. Ano, abangan ho natin dahil tuloy-tuloy na po itong pagdampot at paghawla sa mga nasasangkot, sa mga katiwalian na ito naman ay kanila hong hinihingi. Ano po, mga kababayan ko, ito ay hinihingi ng maraming taong bayan. Ano po, ng mga DDS ka man, loyalista ka man, dilawang ka man, pinklawang ka man, o kahit ano pang kulay mo. Hinihingi po ito ng taong bayan. At ngayon pa ay tinutugunan, ano? Ngayon po ay tinutugunan na po ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapanagot sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ang tanong, mananatili ba itong mga nasasangkot na ito? Baka bigla na naman hong mawala. Ano po? Baka bigla na naman tumakas. Baka mag-ala bato, mag-ala saldiko, mag-ala atong ang, mga kababayan nitong mga ito, mag-ala Harry Roque, putang ina niyong lahat. Sige na, magbigti na kayo. Diba? Suset Tabor, ano? Tuloy. Hindi pa tinukoy ni Ombudsman Boying Rimulya ang mga co-accused ni Estrada. Nako. Pero ang ilan raw riyan ay state witness na. Yari ka, Jinggoy. Alam mo, Jinggoy, minsan ayaw kong maniwala na kasapakat ka. Pero kung babalikan natin ang nakaraan, hindi ka ba nadadala? Lahat na lang ng nakawan, sabit ka? Nakuha nyo mga kababayan? Lahat na lang ng nakawan, sabit itong si Jinggoy, ano? Lahat na lang ng dugasan, si Jinggoy kasama. Pareha sila ni Bong Revilla. Itong mga putang inan to. Hindi na ho nadala, imbis na magbago dahil napagbigyan na ho ng pagkakataon, ano? Imbis na magbago dahil nabigyan na ho ng pagkakataon na sila ay makawala sa kulungan at nabigyan pa uli ng pagkakataon para makatakbo bilang senador at nanalo pa mga putang ina ay mga kababayan ko. Diyos ko po! Mukhang mga kababayan habi na nila magnakaw eh. Ano? Habi na nila ang magnakaw ang mga putang inang yan. Kita mo no, Mr. G, naliliitan pa sila sa 300K na sahod. Maring Joji, ano? Tayo mga kababayan, sumweldo lang tayo ng buwan-buwan ng sapat-sapat sa ating pamilya. May maisubi bilang pang-emergency. May maisubi pambili ng lote pagdating ng araw, pag nagretiro ka, okay na eh. Pero etong mga ito, putang ina mga kababayan, 300,000, sobra-sobra na yan kung tutuusin eh. Kaya lang, ang gusto nilang buhay, extravaganza. Yun po talagang hari at reyna. Yun ang gusto nila mga kababayan. Tapos, ang kinukuhanan ay taong bayan para makamit nila yung pong pamumuhay na katulad ng tinatamasa nila. Grabe, no? Ang kakapal ng loob ng mga muka, ang titibay ng mga loob. Paano nyo nasisikmura? Paano nyo nasisikmura na pagnakawan ang sarili nyong kapwa Pilipino? Mga putang ina nyo, mga magnanako kayo, hayop kayo. 'Di ba? 695 pinagkakasya ko na lang, sir. Di ba? Ama, sab. No. Abe, mga kababayan, marami hong ganyan eh. Biruin nyo, nangungupahan ka. Na magbabayad ka ng kuryente. Okay lang sana mga kababayan kung natupad yung sinabi ni Marcoletang putang ina na sabi niya 2K pababa libre na. Buti sana, malaking tulong sana yun eh. Ano nangyari? Wala, nga. Binudol lang tayo ng putang inang kapangit-pangit na itsurang yun. Na sabihin na libre daw yung 2K. Tang ina mga kababayan, hindi ko lubos maisip eh. Dahil ako,
Mukhang gusto ko na rin maniwala nung una eh, na kahit ganito itsura nito, mukhang may naitatagong kabutihan eh. Putang ina, wala mga kababayan. Kahit bulat-latin mo siguro yan, ano? Kahit to pagbali-baliktarin mo yung piluka niya, abay masamang tao pa rin. Ngayon, yari kayo. Pasok. Nais din niyang bisitahin ng Supreme Court ang mga ruling nito kaugnay sa plunder. Exaggerated raw kasi ito na naging dahilan para maging mahirap na ang makapagpakulong ng akusado. Hihingi din ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ng continuous trial para mailatag ang kaso sa loob ng 1 taon. Bukod kay Estrada, napipinturing mahainan ng kasong plunder sa anti-graft court si Senador Joel Villanueva. Wala pang tugon si Villanueva at Romualdez kaugnay sa mga inihahandang kaso ng Ombudsman. Pero una Kita nyo mga kababayan, walang sinisino eh. Eto na putang ina, para wala kayong masabi Ang Pangulong Bongbong Marcos, walang sinisino. Eto na nga sinasabi ko sa inyo, kahit pinsan eh. Pinapanagot ni Pangulong Bongbong eh. Lahat kayong mga magnanakaw, mga putang ina nyo, uubusin kayo. Kaya alam nyo mga kababayan, ganito na lang yung sobra yung yung pagsuporta ko kay Pangulo. Kasi nakikita ko yung gusto niyang mangyari. Na talagang managot lahat ang mga magnanakaw. Kahit si Sara Duterte, kahit si Martin Romualdez na pinsan niya. Walang pipiliin, lahat tuturubusin. Ano ba yung tuturubusin mga kababayan sa Tagalog? Ilocano kasi yun eh. Di ba? Turubusin na amin. Kunada J.A.M.A. Walang ititira mga kababayan. Lahat. na po nilang itinanggi ang mga paratang sa kanila. Samantala, binuweltahan naman ni Ombudsman Remulla ang pahayag ng ilang majority senator na iniisa-isa raw mapakasuhan ang nasa mayorya kasunod ng pagkakaluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayan na naman, kumanana naman kayo eh. 'Di ba? Simot lahat ganon. Alam nyo mga kababayan, ito na lang ho yung kanilang pangbalik. Yung pangrebat nila, porke daw hindi daw sumang-ayon na manatili si Tito Sen bilang Senate President. Yun daw pong mga nagluklok kay Alan Peter Cayetano ay kinakasuhan. Mga putang ina nyo, lahat yan walang matitira. Walang exempted sa batas. Hindi porke kayo ay mga mga alipores ni Digong, exempted kayo. Hindi porke kayo si Sara Duterte, hindi porke nakadikit kayo kay Duterte. Lahat kayo kapag nagkasala kayo. Kapag kayo ay nakagawa ng illegal, kasalanan, dapat kayong parusahan. Wala na yung pero, teka, bakit? Walang ganon. Pag nagkasala, dapat panagutin. Tama, di ba mga kababayan? Walang sisinuhin. Kahit ka pa ay kakampi. Ano na lang yan? Typical na balik o katwiran ng mga nando doon sa kabila. Our beloved Boss Mike Cervera.